Okay, ano daw ang sikreto para tumaas ang sales? So actually walang sikreto. So ang pinakaimportante dito is dapat may alam ka, may knowledge ka. So lahat ng ito inaaral. Hindi mo dapat hulaan yung mga gagawin mo sa shop mo, whether it is Shopee or TikTok or Lazada. Hindi ka dapat nanguhula ng mga dapat mong gawin para magkaroon ka ng sale. So, inaaral ito. So, hindi rin ito inaaral instantly kasi sometimes matututo ka by experience. But to cut everything no para mabilis mong makuha. So, number one, when you upload a product, dapat high converting yung listing mo. So, when say high converting yung listing, ibig sabihin na all of the trust signals na kailangan doon sa product mo ay present doon. Of course, hindi mo rin yun ma-achieve instantly na magkaroon ng mga trust signals. Pero yung mga immediate trust signals that you can adopt doon sa product mo is una, yung relevant keywords. So pagdating doon sa title and keywords ng product mo ay kumbaga it is a short description already about the product para magkaroon kagad ng attraction or connection between the eye of your buyer and then yung product mo. Okay? And of course, high definition, high quality photos, hindi lang basta pipicturan mo. So, yung photos must be contextualized or lifestyle. Ano ibig sabihin doon na contextualize and lifestyle? Ibig sabihin, dapat si buyer kapag nakikita niya yung product mo ay kumbaga nakaka-relate siya para saan, anong gamit. Kumbaga all of the senses are activated. Yung sense of smell, touch, feel, 'di ba? Kumbaga nabi-visualize ni buyer kung para saan yung product mo. So there are a lot of product listing na makikita mo dito sa marketplace ay hindi kumbaga hindi aligned doon sa pangangailangan ni buyer. Yung iba pinipicturean lang, walang walang lifestyle na photo. For example, RTW. Okay, yung iba hinahanger lang. So mas maganda yung may nagsusuot so that they can visualize. So those are the things na kailangan mo for your photos. So of course, pricing, yung pricing ninyo must be, may tawag dun justified. So, justified dapat yung pricing ninyo. How do you justify your price? Dun din sa product thumbnails ninyo. And dapat may mga offers din kasi yun yung makakatulong for them to decide na bilhin or i-add to cart or i-check out yung item mo. So, maraming dapat gawin sa listing ninyo. Hindi lang dapat ina-upload ninyo. Okay? Pangalawa, so you have a high converting listing. Second is kailangan may nakakakita sa product mo. So, ang tawag doon is traffic. So, maraming ways on how to drive traffic sa product mo. So, if we talk about TikTok, so andyan yung mga shoppable video, andyan yung campaigns, andyan yung live selling, di ba? And then andyan yung social media marketing ay outside the platform. Ganon din kay Shopee. So kay Shopee, andun yung ads, andun din yung Shopee video, live selling, and then the product must be visible sa search page. So that includes relevant keywords. Means relevant keywords, ito yung mga common or yung mga palaging tinatype ni buyer when finding your item or your product. So dapat meron ka dun sa meron ka nun sa ano mo, sa product mo, meron ka din dapat nun sa description mo. Actually, these are all basic. But the problem, hindi ito ina-apply sa lahat ng mga products. Okay, so traffic. So dapat visible lagi ang product kasi kung walang makakakita sa ganda ng listing mo, walang bibili, walang magkiklik. Kasi third, pangatlo, kailangan mo ng visitors. Kailangan mo ng clicks. Kung nag-ads ka, you need clicks. Organic, you need to have visitors. Click and visitors are all the same. So, pumapasok yung quality score na tinatawag na click-through rate. So, pag sinabing click-through rate, yun yung number of people or number of people na nagki-click at nagbi-visit sa shop mo after the visibility or the
traffic. Pag walang nagki-click, walang nagvi-visit, ibig sabihin your product is not attractive. At isa din that makes your product attractive is yung trust signal na tinatawag. Okay? So pag may nag-click, wala din magki-click kung wala nakakita. So you need to have high visibility. You need to achieve yung mataas na visibility sa product mo para, ano yan domino effect yan. More traffic equals to more clicks and more visitors. Pero kinakailangan, clickable yung item. If the item is not clickable, kahit ang taas ng traffic mo, wala pa rin papasok doon sa shop mo. And lastly, after na may pumasok sa shop mo, ay kinakailangan ay you have to convince them doon sa product page mo or doon sa shoppable video mo or yung mga affiliate videos mo na ma-encourage sila to check out or to buy. So may trust signals pa rin na kinakailangan doon. If we talk about TikTok, so kinakailangan engaging yung video, may hook na tinatawag, hindi yung basta-basta na lang may nagawa kang video and then tinag mo yung products mo. Okay, ganun din sa mga affiliates. So, marami kang tatrabahuin for your product or for your shop for you to get na makakuha ng malaking sales. So, it's not gonna happen in one day or in a week or in a month. There will be several months for you to build it. Lalo na kung papasok ka sa ads sa TikTok. Pag pumasok ka sa ads sa TikTok, ads kasi is an amplifier. So, when you say ads is an amplifier, it will only amplify what is existing doon sa product mo. So, ganito lang yan. Parang ito yung natutunan ko, no? 0 times, let's say 0 times 100 equals to 0. So, ibig sabihin, pag wala nag-exist sa product mo, walang i-amplify. Okay, so, yun. So, kung wala ka masyadong TikTok video, wala ka masyadong shoppable videos, when you say shoppable, ito yung ina-upload mo doon sa TikTok account mo, and then tinatag mo yung products mo. Wala ka masyadong affiliate, walang affiliate video, walang creators na nag-a-upload. Kasi yun yung ina-amplify ng TikTok ads. Okay? For Shopee naman, ganun din, same din. So, pero medyo hindi pa ganoon leaning si Shopee doon sa mga shoppable video. This is more on your product card pagdating kay Shopee. So, yun. Kapag na-build mo yung mga ganong elements na yon sa product mo, doon nagkakaroon ng sales. And then, if the platform recognize your product performance, doon naman pumapasok yung organic traction o yung organic boost na tinatawag. Organic boost means platform is initiating already additional traffic or boost of traffic doon sa product mo para mas marami pang makakita. So, in other words, walang sikreto. Ang kailangan lang mahabang pasensya, consistency, and the same time, tamang approach and tamang knowledge doon sa ina-apply mo sa product mo and shop. So, yun yung reason kung bakit ganun yung nakikita yung sales doon sa mga pinopost natin dito.